Hello mga beso, eto ang pag-uusapan natin ngayon is about branded content. So ano ba talaga ang branded content? So halos lahat talaga ito yung tanong kasi lumabas po siya ngayon sa bagong update ni Meta. Napunta na po siya doon sa my monetization. Kumbaga makikita na po natin ang branded content sa my dashboard natin. So syempre maraming naku-curious kung paano ba daw talaga ito gagamitin. So eto, gusto kong ipaliwanag sa inyo pero kailangan natin ng proof or kailangan talaga natin ng masulid na paliwanag, okay? Para sa branded content, para ma-explain naman sa inyo ng maayos. So, hindi ako ang magpaliwanag nito. Meron tayong isang content creator na siya yung magpapaliwanag sa atin kung ano ba talaga ang branded content. So, sana tapusin nyo itong video na to dahil sobrang nakakatulong sa inyo to, lalong-lalo na sa mga nagsisimula pa lang dyan sa pagiging content creator, yung mga wala pang ideas kung paano talaga magwo-work itong branded content. Okay, so eto na, ang content creator na to na ating pakinggan ngayon or aking ilalagay ko yung video sa screen natin para makita nyo talaga kung paano niya in-explain itong branded content. So, ito from Sir Rolly Rosales. Ayan, shout out sa iyo, sir. So, ito na yung paliwanag ni Sir Rolly talaga dahil meron po talaga siyang proof. Kumbaga, meron siyang resibo kung paano talaga ito mag-work. Okay? Kaya legit na legit ito. Dapat makinig kayo. So, ito na. I-play na natin. Ano nga bang ibig sabihin ng branded content at ano ang benefits na makukuha natin dito? Minabuti ko pong binasa ang guidelines at kumonsulta na rin kay Meta and yan po ang sagot sa akin. Isa-isahin po natin para mas malinawan. So eto, ang ginawa talaga ni Sir Rolly is nag-consult po talaga doon siya sa Meta. Kumbaga nag-message po talaga or nag-email siya kay Meta para sigurado talaga yung sagot. Okay, so ituloy natin. Ang bawat isa. For example, monetize ako ngayon sa branded content. Tapos may company na kinontak ako para i-promote ang kanilang produkto or brand or services na ino-offer nila sa kanilang company. On that note, of course, may kontrata or agreement between the company and ako na magpo-promote. And of course, kailangan may bayad. Babayaran nila ako. Either in terms of money or yung produkto na ini-endorse ko din. So, ayan. Ang ibig sabihin pala talaga ng branded content is yung company po talaga mismo ang magko-contact sa'yo. Okay? So, yan ang yantayin nyo. Once na i-contact kayo ng mismong company or ng mismong brand, dyan papasok ang ating branded content. Kumbaga, doon kayo kikita or ano pa ang pwedeng ipagpalit, pwede daw money or pwede yung products. Kumbaga, bibigyan ka ng products ng mismong brand na yon and then ipo-promote mo siya. Okay? So, tapusin natin. Endorse ko din. Depende na yon sa usapan ninyo. Tapos, tinanong ko po si Meta, if ever na walang nag-contact sa akin and then, even monetize na ako ngayon, pwede ba akong gumawa ng sarili kong video na without permission on that company, tapos itag ko sila? Ang reply po sa akin ni Meta, yan po. There is a high chance that your content and most especially your account will be flagged violating their intellectual property. In general, OMG! Ganito pala talaga mangyayari pala pag basta-basta ka lang mag-tag ng mga brand na wala namang pahintulot sa mismong brand o sa mismong company. Ay, grabe. Kaya wag tayong basta-basta mag-tag dyan or magtawag ng mga brand. Kung meron kayong pinapromote na product, wag nyong gawin yan pag hindi pa kayo kinontak ng mismong company. Kahit monetize na po tayo sa branded content, we don't have the right na gagawa lang tayo ng videos or mag-i-endorso tayo ng kahit anong produkto without permission or agreement ng ganong company. Kasi magkakaroon tayo ng malaking problema. Ay, grabe. Magkakaroon tayo ng either flag content or magkakaroon ka ng violation pag gagawin mo ito. Nako, kaya dapat mag-iingat tayo. Kahit monetize ka pa. Nako, tuloy natin. Yan po
ang standard and based on the guidelines. Again, pakikalat po nito kasi nowadays ang dami nagtatanong at para maliwanag ang sagot at hindi po malito yung mga kasamahan natin, lalong-lalo na yung mga katulad natin na baguhan. So ayan, ay grabe, thank you so much Sir Rolly Rosales dahil sa yung paliwanag about sa branded content. So ayan, narinig nyo naman yun, di ba? Ang sabi dito, once na hindi mag-contact sa'yo ang brand na yon or company na yon, wag na wag nyong gawing mag-tag sa kanila. Dahil magkakaroon po kayo or posible po kayo magkaroon ng flag content or maapektuhan yung account nyo kahit monetize pa kayo. Ibig sabihin, kailangan mo na ng permission ng company bago ikaw mag-tag ng kanilang products. So maliwanag yan. Huwag nyo munang i-promote ang product tapos lalagyan nyo ng or itag nyo yung brand na yon pag hindi kayo kinontak. Okay? Ibig sabihin, ang branded content is outside, ang tawag dito, outside, ibig sabihin, ang branded content is outside transaction na yon. Kung baga, ibig sabihin, ang branded content mga best, kailangan nyo munang makipag-coordinate or kailangan muna ng brand mismo ang mag-contact sa'yo bago mo i-promote ang product. Okay, sa ganung paraan, magkakaroon ka ng, pwede ka nila bigyan ng sahod or exchange of pera and or exchange of products. Okay, for example, bibigyan kanila ng products and then ipo-promote mo yon. Yun yung kapalit ng promotion mo. Okay, so maliwanag. Kaya wag na wag nyong gawin yan na basta-basta na lang mag-tag. So ayan, sana nakatulong sa inyo dahil matagal ko na talaga itong gustong i-share sa inyo or bigyan ng paliwanag para ma-share naman sa iba, lalong-lalo na mga naku-curious talaga about sa branded content. Kasi nai-excite sila masyado dahil nagkaroon na daw sila ng branded content monetization. Okay, so wag po tayong masyadong excited dyan dahil yan po ay outside business po yan. Kumbaga, yun nga, si brand mismo ang kailangan kumontak sa atin. Okay, so pakiramdam ko dito, yung magkakaroon talaga ng chance dito sa branded content, hindi ko naman nilalahat pa, pero pag yung parang may mga sikat na, kumbaga kilala ka na, at syempre yung reputation mo, perfect doon sa product nila. Okay? So, yung may mga content dyan na talagang nakaka-inspired ng tao, nagbibigay ng mga values sa mga kanilang mga audience, yun talaga karaniwan ang nagkakaroon ng branded content. Kumbaga sila karaniwan yung mga binibigyan ng tsansa. Okay? Sila yung kinokontak ng mga brand para mag-promote ng kanilang product. Syempre, pag okay yung content mo, maganda yung tingin ng mga audience sa'yo, talagang kukontakin ka ng mga company. 'Di ba? Kasi maraming maniniwala sa mga sasabihin mo. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo. Syempre, maraming salamat ulit, Sir Rolly Rosales. Thank you so much. Sana pinanood nyo to. Kung nagustuhan nyo tong video na to, huwag nyo kalimutang i-share, i-like ang ating mga videos dyan. Syempre, sa ating mga reels. At syempre, i-follow nyo na rin ako para updated kayo sa next video na aking gagawin. Yun lang. Bye-bye.